Dalangin tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, tunghayan mo sina Hilarion at Felicidad at ang mga anak nila, gayon din ang kanilang mga ginanap na mabuting pagsasama. Pagpalain mo sila sa yugtong ito ng kanilang kasiyasiyang katandaan, katulad ng iyong pagkapatibay sa kanilang kasal, nung pamang ito ay umani ng unang bunga ng pagmamahal. Sa pamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid, inilapit sa tao. At ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang mga tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailaw. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman at tapat niyon. Ang tadyang niya iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Ang ating pong itutugon, mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao sa Panginoong may takot, ang maalab na dikhay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Tugon. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asawa ay parang ubas na mabunga. Bago tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sino mang kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Tugon. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Pariseo lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayin ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba niyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupubong lahat. Puri pasasalamat sa Diyos Ama kay Kristo Jesus. Ang kwento na naging salita ng Diyos.
kapangyarihan ang binubungan ng the power of the word. Hindi lang dahil ito'y mula sa bibig o dila, pero ito ang nagliligtas sa atin at walang ibang kundi ang sinasabing Verbum Dei, si Jesus ang salita ng Diyos. Sa unang bahagi ng misang ito, ang kalooban at ang pag-ako ni Jesus sa kalooban ng Ama, ganun din sa mag-asawa. Sa kwento, yung from the book of Genesis, karaniwan na nung panahon yun ang nagkukwento ng nagsasalita